Mga atong tumanon ang Ebanghelyo literally o manimba. Kaya may mga tiil. Sa makakita, buta man ta. Di sa ta maka ingon diri kay mangupot ta sa sakyanan asa ta mangupot. Di ta kaya man kamot. Kung ingon ini atong take it literally. Atong dungog gospel karon. So walay manimba kay kitang tanan in one way or the other we have committed sins in various forms and in various degrees. Tanan tita nakasala, magamay o dako tanan ta. Pero kung ato na buhaton kini kay atong gi-translate o gi-interpret kini literal nga panglantaw, walay magsimba. Bisag pare di makamisa. Kay itang tanan usbong ko kitang tanan nakasala batok sa Dios. Ang kamot, ang tiil, ang mata importante nga bahin sa ato lawas. The imagery of cutting off a hand, an eye, or cutting off our feet illustrate the severity of this commitment. Kung kita nagsunod kang Kristo, dunay demand ang Ginoo kanato. Aron kana malimpyo kita sa atong pagkatao, sa ato pa kanang emphasizing also the importance of being a positive influencer on others. Christians are supposed to be positive force in this world. Ang sabot makatakod ang usa Kristiyano. Kung daghan ta mga Kristiyano binyagan, makatakod unta sa uban sa pagka-Kristiyano. Kita followers of Christ. Pero at times kita mahimong bad influence sa uban. Mabitaw nagi pasayas ni Jesus nga kung ikaw nahimo ka nga kanamang bad influence sa mga bata, ay pahigtan imong liog sa galingan nga bato, itambog ka sa dagat kaysa kaangin ka sa pagpakasala sa uban. Ang bata, ang imong example ni Jesus tungkol ang bata, dali sila makaton, they are pliant, dali ra makakaton. Ano bang sensitive sila sa ilang madungog makita. Pero mas nabaw ang ilang makita kaysa madungog. Kung sila makita, that serves as an example para kanilang ilang sundon. Kay si Kristo ni makita, ang ilang makita ang kahayag naman sa iyang ginikanan, naman sa palibot. Muna nga, kung ang iyong makita sa bata, dili mayo, muna ay imong gitundo sa bata. Because they learned by example, not more on hearing. Muna mga bata, muna nga pagtanggal sa bahin sa lawas nga ron di na makasala kamot sa mata sa tiil. Busabot, the cutting off is removal of this important part of our body. Busabot nga bisa kung sa ka importante pa karimo pero kini mo hinungdan sa pagpakasala, tanggala, cutting off, biyai or remove that occasion for you to commit sin. Kaya yung mga okasyon nga kita makasala. Like for example, kining mahubog kita. Na moment ka mahubog ang tao, ang bana, mangulata sa iyang asawa, iliguli. Makaayo ba na? Is it life-giving for the couple? Dili. Nibaw ka nga kita rin sa kwarta, manghilabot ka. So, avoid the occasion nga makasala ka. For example, kamong duha makita nga mo, unya hibo ka nga kung kamura duha na ay doon dili mayong may tabo. So avoid seeing each other. Pero lisod na buhaton sa tao kay anuman ang atong sentro God di kay ang Ginoo. Ang atong unsa makalipay kanato, unsa ang makahatag katong himaya sa kalibutan mo ra. Bitaw ang kalibutan, nag-offer kanato og mga enticements, attraction sa atong kinabuhi aron di na mupilit kaysa atong paglantaw sa demand sa Ginoo kanato. Cutting off is a radical kanang imperative from the Lord. When we follow Him, kinahanglan niya kita ma-purify sa atong galingon, so avoid committing the sin. O kanang mga okasyon na may hinungdan na kita makasala.
sa ato mga buhat nga mahinungdan nga na-influence ang mga bata o ang uban nga na-scandalize sa atong buhat. Maningkamot, apan sa man at pagpaningkamot na by our effort alone would not suffice. That's why we need to be intimate with God. Kaya bang every day we start the day with prayer. Kung ito ang ating buhat karon, we start the day the right thing. As I said a while ago, the right thing to do is to start the day with God, because we might forget God the whole day because of our being so busy. That's why starting the day with the prayer with God, aron kita matagaan og kusog, matagaan ng grasya. Kay ingon Kristo diya sa basahon ni San Mateo, Ebanghelyo ni Mateo, ingon siya nga, with God everything is possible. Mahimo. Pero kung ikaw rin kamot, lisod. Uban sa Ginoo, diya sa mampuong kinabuhi, mubunga kini sa pagkabalaan na kinabuhi.